Hello mga sangkay mga kalingap! Welcome back to my channel. Kumusta? Kumusta kayong lahat? So for today's video, gagawa ko ng reaction patungkol dito sa pinagtatawanan ngayon, si TQ. Dahil nga dito sa kanyang pagpapastrike na mali yung taong kanyang napastrike. Pero bago ang lahat, shoutout muna kay Kuya Falke at na kay Kalinga Prab. Sa inyong lahat na patuloy na sumusuporta at nagmamahal kay Sangkay, mega love shoutout. So, dako tayo dito sa ating pag-uusapan. Nauso ngayon yung mga pagpapa-strike sa mga Kalingap reactors, Kalingap partners ng mga gumagawa ng reactions. And isa na dito si Sangkay, na nakatikim ng strike. Andun din si Bopil. So, ngayon, may sumunod na nagpa-strike itong si TQ. And parang mali yung tao na kanyang gustong pa-strike. So nalaman natin dito na si Papa Scheider ay pina-strike dito ni TQ Pero sa kasamaang palad, ang gusto niyang pa-strike ay si Papa Ver. So maling tao na mali. So, malamang sa malamang, gusto niya si Papa Ver, malamang ang kanyang gustong pa-strike. Kasi nga ito si Papa Ver, grabe din kung bumanat dito sa kay TQ, So, nanggigil siguro dito, Ito yung nangyayari kasi sa mga tao, na mga asartalo, yung mga pikon, yung hindi marunong makipag-rebattal, pagka sila ay binabanatan ng kanilang kalaban, dapat rumibat, makipag-rebattal, sagutin. Hindi yung gagawin, pag napipikon, magpapa-strike. So, ganun ang mga style nila, And alam natin kung sino. Iisang IT lamang, yung kanilang pinagagawa dito sa pagpapa-strike sa mga channels natin. And imagine, kabago-bago dito ni TQ sa social media, or I mean sa pagkakaroon ng kanyang YouTube channel, nagpa-strike kaagad, And wow, mali pa. Ako'y natatawa doon sa napanood ko na live or videos ni Papa Scheider, natawang-tawa siya. Ito lang, ganun din sa napanood ko sa kay Marilyn Chiang, natahasang tinawag ni Marilyn Chiang na ob-ob or bobo itong si TQ. Alam niyo kung bakit, Kasi, sabi ni Marilyn Chiang, kilalanin mo yung mga tao. Yung mga tao na ipapastrike mo, kilalanin mo muna bago ka magpa-strike. Kasi mali ka dito. So, ang nangyari kasi pati dito, yung kanyang napa-strike, pati yung maliit na channel, pinagtiyagaan. Or nagkamali talaga. Kasi sa totoo lang, kung ikaw ay magpapa-strike, ito yun. Kung ikaw ay isang tao na magpapa-strike ng channel, yung channel na mabigat, yung malaking channel na, hindi yung backup channel. Kasi tawang-tawa ako dito sa napanood ko sa video ni Papa Scheider, na itong channel niya palang ito, yung backup channel niya, na merong 400 subscribers. Imagine, kakalabanin mo yung merong laman na 400 subscribers. Aminin man niya umali, nagkamali siya dito, Malaman sa malamang, yung nagturo dito sa kanya, tinuruan siya dito ng IT niya, or kung sino man, IT nila, na kung sinong gumagalaw dito sa pagpapastrike dito, tinuruan niya malamang. Kasi hindi naman niya pwedeng ibigay ang account niya para gawin ng IT. Siyempre, malalaman yung kanyang password. So, malamang tinuruan ito na ganito, ganyan ang gawin mo kung paano ka mag-strike. So, sumunod ito si TQ kung anong procedures, kung paano
magpa-strike. Ang kasamaang palad lamang dito, maling channel. Sa totoo lang, kagaya sa kay Bebe Lou, yung pagpapa-strike ni Bebe Lou sa akin, no. Yun yung medyo kapanipaniwala, no, na magpapa-strike kasi malaki ang channel ko. So medyo mabigat para sa akin 'yon, no. Para sa isang tao na mayroong channel na almost 95,000 subscribers, mabigat 'yon kung masusunog yung aking channel. Pero yung kagaya nito, na pinagtiyagaan yung 400 subscribers. Anong anong bearing doon? 'Di ba? Anong bearing doon sa pagpapa-strike sa isang channel na bukod sa backup lang na channel, merong 400 subscribers lang. 'Di ba? Kung magpapa-strike ka, doon na sa sa channel na yung mabigat na channel. Yung merong subscribers talaga na masasabi natin monetized na, malaki-laki ng subscribers. Yun yung dapat na pinapa-strike. Lalo na mga monetized na channel. Pero yung kagaya niya na 400, hindi man yan monetized. Anong mangyayari? Anong gusto mong gawin dyan? So, totoo talaga yung mga kwentuhan, alam niyo sa totoo lang, naging katawa-tawa siya, no? Pinagtatawanan siya ngayon dito ng mga netizens patungkol dito sa inihayag, no? Or binuking kasi siya ni Papa Shider na yung second channel ni Papa Shider ang na-strike and magkano lang ang subscribers. Siguro talaga dito nanggigigil sila. Pasalamat ka, no? Shout out sa iyo, Papa Ver. Na-save ka ni Papa Shider. Imbes na channel mo ang gustong ipa-strike nila, hindi nila na-strike, kundi yung channel ni Papa Shider. Siguro akala nila iisa lang, no? Kasi parehas Papa Shider, Papa Ver. Kaya nga maging mautak, no? Dapat may utak yung taong gagawa ng mga magpapa-strike, no? Dapat may alam na talaga. Hindi yung andyan na magiging sunod-sunuran ka lang. Siguro inutusan, sabi ng oy si ganyan, si Papa Ver, ipa-strike mo yan. Siguro nag-search ng channel, no? Ang lumabas Papa Shider. Kasamang palad, yung second channel pa. Nakakatawa lang, no, sa nangyayari dito sa social media, no, na yung mga ganito, na kahit mismo si TQ, no, natututo na gumawa ng mga kabulastugan dito sa social media, no. Ito ba yung isang tao, no, isang bata, no, dalaga, huwag na sa natin sabing bata, kundi dalaga. Ito ba yung impluwensya na nakukuha mo sa mga taong nakapalibot sa iyo? Yung nagiging pangit ang image mo dito dahil sa mga pinaggagawa mo? Di ba? Parang ang nangyayari kasi dito, sinisira niya yung kanyang image talaga. Mas pinalalala niya yung image niya dahil dito sa mga taong nakapalibot sa kanya. Nagiging masama siya lalo. Nagiging katawa-tawa siya lalo dito. No? Na kumbaga, dapat sa totoo lang, hindi na siya sumasali sa mga ganitong pagpapa-strike, no? Okay na sana yung ganyan na mayroon siyang channel, nagla-live siya, no? Yung ginagawa niya, luto-luto. Pero yung sasali siya dito sa mga pagpapa-strike, parang pangit sa image ng isang tao. Na para bagang ang dating dito, hindi ka sports dito sa social media. Kung ganitong klaseng ginagawa mo, na i-strike mo yung isang tao, kaya mo sina Kuya Val, sina Kalinga Prab. Di ba? Sa dami-dami ng mga tao na mga nakikisaw-saw sa mga videos dito sa loob ng Kalingap, never nilang ginawa na magpa-strike. Dahil kung tutuusin, yung mga tao, no, na mga kumakalaban sa Kalingap like Bebe Lou, di ba? Kayang-kayang pa-strike ni na Kalinga Prab.
Dahil kumuha siya ng mga videos ni Kalinga Prab noon, nung kay Joy. Pero anong ginawa nila? Wala, hindi nila ginagawa kasi karespeto silang tao. Kasi hindi sila hindi sila madamot na tao. At saka sport sila. Bagamat binabanatan sila, okay lang sa kanila. Banatan nyo kami ng banatan. Wala kaming pakialam sa inyo. Hindi kami magpapa-strike sa inyo. Ganun dapat. Sports dapat ang tao dito sa social media. Matuto ka maging sports dito sa social media. Yung hindi mo ipinapakita na napipikon ka sa mga tao. Akala ko ba, di ba, sabi na hindi siya napipikon, hayaan ko lang yung mga bashers dyan. Pero bakit? Bakit nagpa-strike sa isang channel na napakaliit at bukod sa napakaliit ang subscribers, back up na channel lang ni Papa Schneider? So ngayon, sinong naging katawa-tawa? Di ba siya? Naging katawa-tawa lang siya dito sa ginawa niyang ito. Sa susunod, no, wag basta-basta susunod sa mga iniuutos sa iyo ng mga tao na kapalibot sa iyo dahil ikaw lamang ang napapahamak dito. Muli maraming salamat mga sangkay na sa panunood. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe kay Sangkay Long, subscribe niyo na po ako. Click yung notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos na aking gagawin. Like and share itong video na ito mga sangkay. Kita-kits tayo ulit sa susunod na video na aking gagawin. Ingat kayo sa dako ng mundo mang kinaroroon. Paalam na mga sangkay mga kalinga, paalam.